Alas 4:49 na po ng umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. Masaya ba? Masaya ba? Masaya ba? Hindi kahapon na matindi yung ulan na naranasan natin. Oo, umulan ng ibang klase yung patak sa buhok nag-hail, namin. may hail. Kaya pala, nakita ko nga ibang mga videos. Sandali lang naman yan pag umuulan ng hail. Ng hail, oo. Pero bakit sa sobrang init na ba yan? Dahil alam ko ganun pag mainit tas may mga sinabay ng thunderstorm. Kanya ito paliwanag eh. Pero tanong natin kanay mamaya. Tsaka magre-rainy season na rin kasi, di ba? Rainy season na. June, July. Ito na talaga yung peak niya, yung July. May mga pagkakataon ganun talaga may nangyayari talagang ganun. Oo. Kaya kailangan laging handa. Medyo mahiwaga sa akin yan eh. Kaya lang minsan, pag konting ulan lang, ang tindi na nung traffic, baha, biglang bumabaha sa ibang lugar, diba? Kaya dapat paghandaan yan na ating mga nasang bahay. Yes, especially mga estudyante. Yan, magandang umaga po. Araw na po ng Biyernes, 16 ng Hunyo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Bellimor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Hinihinalang Maute bomber na aresto sa Cagayan de Oro City. Seguridad naman sa mga entry at exit points ng Iligan City, mas hinigpitan dahil sa umano'y namataang mga armadong lalaki sa bayan ng Tagoloan, Lanao del Sur. Damage assessment at rehabilitation sa Marawi City hindi pa nasisimula ng pamahalaan dahil sa nagpapatuloy na bakbakan. Mga biktima ng krisis sa Marawi, maaari nang makuha ang kompensasyon mula sa pamahalaan ayon sa Department of Justice. Oral argument sa mga petisyon kontra martial law tinapos na ng Supreme Court. Defense Secretary Delfin Lorenzana at General Eduardo Año nagkaroon ng internal meeting sa mga mahistrado ng Supreme Court. Partnership sa agency na nasa likod ng kontrobersyal na sites ad hindi na itutuloy ng Tourism Department. At AFP Cavaliers at PNP Responders paglalabanan ng #1 spot para sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off. Una po sa ating mga balita na aresto ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City ang isang umanong bomber ng Maute Terrorist Group. Ito ang hataw na balita ni Jackie Estacion. Matapos ang 3 araw na pagmamanman, dinakip kahapon ng umaga ng mga tauhan ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines ang isang Maute terrorist sa Cagayan de Oro City. Kinanlong umano ito ng isang residente sa Barangay Santa Cruz, Makasandig. Kinilala itong si Muhammad Nuaim Maute alias Abu Hadid na umano'y bomber ng Maute Group. Nakumpirma ng pulisya na miyembro ng Maute ang suspect dahil nagtugma ang cellular number nito sa mga cell numbers na kanilang binabantayan. Ang mukha nito ay tugma rin sa nasa kanilang facial recognition software database. Ayon sa PNP Regional Office 10, nagpakilala itong bilang Alpha East P. Mamintal at gumamit ng peking ID upang makapasok sa syudad. Sinasabi niya siya ay MSC student, then later, pinawi niya yun, alleging that they are using fake document, fake ID, para makapuslit doon sa mga checkpoint. Kasalukuyang nakapiit sa CDO Police Station 9 si Abu Hadid. Una nang nagbabala ang pulisya sa mga residente nung Sabado, kaugnay ng presensya sa lungsod ng 2 Maute bombers na sina Abu Hadid at Muhammad Riza Kiram alias Abdul Rahman. Ipinakalat din ng Cagayan de Oro City Police Office sa social media at sa kanilang nasasakupan ang larawan ng mga ito. But is that among the immediate family, yung kapatid, hindi yun. Mula dito sa Cagayan de Oro City, ako si Jackie Estacion, humahataw sa balita. Mas sinigpitan ngayon ang seguridad sa palibot ng Iligan City, lalo na ang entry at exit points ng lungsod. Ito ay matapos umanong mamataan ang isang grupo ng mga armadong lalaki malapit sa lugar. Ito ang hataw na balita ni Weng Fernandez.
Bantay sarado ngayon ng mga tauhan ng PNP at AFP ang lahat ng entry at exit points ng Iligan City. Sa mga checkpoints, pinabababa ang lahat ng sakay ng isang sasakyan at isa-isang tinitignan ang ID. Ang paghihigpit sa seguridad ay isinagawa matapos kumalat ang balita na isang grupong mga armadong lalaki ang namataan malapit sa lungsod. Ayon kay Iligan City Information Officer Jose Pantuha, matapos matanggap ang impormasyon, agad na nagpulong ang lokal na pamalaan kasama ang PNP at AFP. This morning, the mayor received the information that there is almost 300 armed men sighted in the Taguluan 2 part of Llano del Sur. Maging ang media hindi exempted sa mahigpit na inspeksyon sa checkpoints dahil sa natanggap na report ng mga otoridad na may mga kahina-hinalang personalidad rin ang nagpanggap na media. Inikpitan na talaga natin dito ang strong checkpoint natin dito sa Iligan City para na ma-secured ang city natin sa Iligan at adjacent municipalities and cities. Talaga normal ito na procedures ang ginagawa sa kapulisan considering there is a strong threat natin dito sa Iligan City. Samantala, inilibing na kahapon sa Dalipuga Cemetery ang 11 bangkay ng mga sibilyang nasawi sa bakbakan sa Marawi City. 5 sa kanila ay lalaki at 5 ang babae, habang ang isa ay bata na tinatayang edad 3 hanggang 5 taong gulang. Walang pagkakakilanlan ang naturang mga biktima ng krisis sa Marawi. Mula sa Iligan City, ako si Weng Fernandez, humahataw sa balita. Pinaalalahanan ng pamahalaan at ng Armed Forces of the Philippines ang mga mamamahayag na nagko-cover sa Marawi City na maging mas maingat matapos tamaan ng ligaw na bala ang isang foreign journalist doon. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Kahit nasa loob na ng Provincial Capital Compound na itinuturing na ligtas na lugar sa Marawi City, tinamaan pa rin ng ligaw na bala ang Australian ABC journalist na si Adam Harvey habang kumukuha ng litrato at video ng mga evacuee. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Harvey na nasa maayos siyang kalagayan, bagamat hindi pa naaalis ang bala sa kanyang leeg. In the course of the fight at the other side of the Capitol, there may have been a sniper bullet that may have strayed in the area and accidentally hit the journalist. Thank God, he is out of danger. It is not life-threatening. Doble pag-iingat naman ang pakiusap ng AFP sa mga kawani ng media na huwag magpumilit na pumasok sa mga delikadong lugar, sa halip ay manatili sa mga designated safe zone. I may reiterate that advice that is to be heeded by everybody. Please do not violate it for your own safety. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, dapat unahin ng media ang kanilang kaligtasan dahil walang katumbas na istorya ang buhay ng media men kahit patungkulin nilang maghatid ng totoo at napapanahong balita. Ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Nakaburol na sa Santa Rita de Cassia Parish sa Philam Homes, Quezon City ang labi ni First Lieutenant John Frederick Savellano. Isa si Savellano sa 13 miyembro ng Philippine Marines na nasawi sa matinding bakbakan sa Maute Group sa Marawi City noong nakaraang linggo. Si Savellano rin ang commander ng grupo na nakadiskubri ng halos 80 milyong pisong cash at mga tseke sa naging hideout umano ng Maute Group sa Marawi. Masakit man para sa magulang ng mga sundalo ang nangyari, ay ikinatutuwa nilang namatay para sa bayan ang kanilang anak. 29 years namin siyang inalagaan. Tapos here come, biglang sabihin, patay na yung anak mo. Masakit for the first 36 hours. Ang tagal namin maki-recover doon sa first 36 hours. Mula na malaman namin na namatay siya. But nung nag-pour ang pagbati, pag-condolences, pakikiramay sa amin, nagkuhan kami. Parang nalip yung spirit namin to accept that our child, John Frederick Savellano, died for this love for this country. Nakatakdang ilibing si First Lieutenant Savellano sa libingan ng mga bayani sa Sabado. Maaari nang makakuha ng kompensasyon mula sa pamahalaan ng mga biktima ng krisis sa Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil.
Sinimula na ng Board of Claims sa ilalim ng Department of Justice ang pagpoproseso ng pagbibigay kompensasyon sa mga biktima ng pag-atake ng Maute Local Terrorist Group sa Marawi City. Ayon kay Justice Undersecretary Reynante Orseo, aabot hanggang 10,000 piso ang maaaring ipagkaloob sa bawat biktima, maging sibilyan man o pulis at militar. Monetary to. So we are actually anticipating na marami to kasi alam niyo naman sa media, di ba? Lumalabas na yung mga casualties natin. Ilan na ba yung injured so far? Mga 50 something. So may nadadagdag pa. Pinadali rin umano ng DOJ ang sistema sa pag-a-apply ng kompensasyon upang hindi na mahirapan pa ang mga biktima sa pagkuha ng tulong pinansyal. Medyo binabaan namin yung nirelax namin yung documents para naman di mahirapan mag-claim yung mga biktima. Para sa mga biktima ng Marawi crisis na nagnanais na mag-apply para sa naturang kompensasyon, magtungo lamang sa application office ng Board of Claims sa Regional Prosecutor's Office sa Cagayan de Oro City at dalhin ang sumusunod na requirements: duly accomplished and notarized application form, government-issued ID at iba pang dokumento. Para naman sa kompensasyon ng mga nasawing biktima, magdala lamang ang kaanak ng certified true copy of death certificates at certified true copy ng police report, autopsy report o anumang report na i-issue ng AFP. Samantala para naman sa iba pang kaso, kailangan ng certified true copy of doctor's medical and or psychiatric certificate at certified true copy of casualty report. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Hindi na itutuloy ng Tourism Department ang partnership sa advertising agency na nasa likod ng kontrobersyal na sites campaign ad. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Nanindigan ang McCann Ad Agency na hindi nila kinopya ang advertisement ng South Africa sa kanilang sites. Dito ipinapakita ang isang bulag na dayuhan na nagtungo sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kabila nito, itinigil na ng Department of Tourism ang kanilang partnership sa naturang ahensya. In the midst of this controversy, the DOT expects a public apology from McCann over the negative feedback that the department has been receiving owing to the glaring similarities between McCann's sites ad and the South Africa's ad released in 2014. Inihayag kahapon ni Assistant Secretary Ricky Alegre na bubuksan na nila ang bidding para sa bagong advertising agency na siyang mangangasiwa ng ad materials ng DOT. Meron ng mga offers, new agencies and all that, and we're very happy with the outpouring of support and positive feedback that we're getting, and there's always a good thing that comes out of these things. Hindi na rin nila gagamitin ang naturang advertisement pati na ang Experience the Philippines slogan at sa halip ay ibabalik na nila ang It's More Fun in the Philippines. One of our legal officers was with us earlier, and he said that they will be very particular about certain things in the new terms of reference. We have not changed the slogan. The slogan stays. It's more fun in the Philippines. But now we will invite everybody to tell us what is it that it's more fun in the Philippines. Umaasa rin ng DOT ng isang public apology mula sa McCann dahil sa kontrobersyal na ad. Nangako naman ang Tourism Department na magiging mas maingat at metikuloso na sa pagpili ng advertising agency at materyales na ilalabas at gagamitin. Mula sa Makati City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Sa unang pagkakataon, ipinagdiwang sa labas ng Brasilia, Brazil ang Philippine Independence Day. Pinangunahan ang selebrasyon ng Filipino community sa Santa Catarina kung saan mayorya rito ay miyembro ng Members Church of God International. Ito ang hataw na balita ni Roland Lahara. Pinangunahan ng Members Church of God International at Philippine Embassy ang pagdiriwang ng ika-119 na anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas sa Santa Catarina, Brazil. Naging panauhing pandangal sa nasabing pagtitipon sina Consul General Aris Severino Conbalicer ng Embahada ng Pilipinas at Ambassador Jose Roberto de Almeida Pinto ng Ministry of Foreign Relations ng Brazil. Ayon kay Consul General Conbalicer, ito ang kauna-unahang independence celebration sa labas ng Brasilia. Kasi usually yan, pag sa ibang bansa, kung nasaan yung capital, doon yung celebration.
Pero ang kaibahan nito sa Brazil, sa sobrang lawak nitong bansa na to, yung capital, hindi doon yung karamihan ng mga Pilipino. Kaya naisip ko at minungkahi ko dito sa grupo nyo, kung gusto nyo lang, i-organize natin tong celebration natin sa Santa Catarina. At natutuwa naman ako at pinaunlakan ninyo yung aking proposal na magdiwang tayo dito ng ano. At ang nangyari naman, very successful yung celebration natin. Tuwan-tuwa yung mga tao. Yun naman yung importante, magkasama-sama tayo. Pinasalamatan naman ni Ambassador Pinto ang Filipino community dito sa Santa Catarina at bilang isa sa pinakamalaking trading partner nito sa Asia, ipinangako nito na magpapatuloy ang mabuting relasyon ng dalawang bansa. First of all, I congratulate the Philippine people and government on the celebration of its independence, the independence of an important country and important partner of Brazil. I am very proud to participate in this ceremony, in this celebration, because we are very good partners. We have a very strong and traditional relationship. Tampok din sa nasabing pagdiriwang ang mga Filipino food at delicacy kagaya ng lechon, kare-kare, pansit, palitaw, espasol at iba pa. Naghandog din ng Mindanaoan dance number ang mga kabataang Pinoy at Brazilian bilang pag-alala sa mga kababayan natin sa Marawi City. Mula rito sa Santa Catarina, Brazil, ako si Roland Lahara, humahataw sa balita. Patay ang 3 lalaking sakay ng isang motorsiklo matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis sa West Fairview, Quezon City. Samantala patay ang isang lalaki habang sugatan ang isa pang kasama nito ng pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Alamin natin ang pang detalye kay Rajel Adora live. Magandang umaga, Rajel. Yes, June, naka-enkwentro ng pulis na nagpapatrolya sa barangay sa Uyo, Quezon City ang 3 lalaking sakay ng isang motorsiklo pasado alas 11 kagabi. Ayon sa mga pulis, pinatitigil nila ang mga suspect dahil wala umanong plate number ang motorsiklong sinasakyan ng mga ito at wala ring mga suot na helmet. Ngunit sa halip na huminto ay pinaharurot pa umano ng driver ang motor. Dito na nagkaroon ng kabulan hanggang ma-corner ang mga suspect. Na-corner sila, yun, nagkaroon ng palitan ng putok. Bali, namutok sila, tinamaan nga yung windshield ng mobile natin. Tapos gumanti na rin tayo ng putok dahil armed and dangerous yung mga suspect. Piroli. Na-recover sa mga suspect ang 2 pistol at isang kalibre 38 ayon sa SOCO. Sa ngayon ay naalam pa ng mga otoridad kung ang mga suspect ay hinihinalang sangkot sa motor napping activity sa lugar. Samantala, patay ang isang lalaki habang sugatan ang isang kasama nito matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang suspect pasado alas 12 kaninang madaling araw. Kinalalang biktima na si Manuel Borbe, 38 anyos, habang kritikal naman ang kondisyon ng kasama nitong kinilala lamang sa alias na Jeffrey. Ayon sa isang nakakita sa pangyayari, nagkakapilang umano ang mga biktima sa kalye nang biglang lapitan ng 3 lalaking nakabonet at saka pinagbabaril. Sa ngayon ay inaalam pa ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect at kung konektado sa iligal na droga ang nangyaring pamamaslang. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat, Rajel Adora. Arestado ang isang dating barangay tanod na tulak umano ng droga at ilang hinihinalang drug user sa anti-drug operation sa barangay Don Bosco, Parañaque City kagabi. Para sa detalye, makibalita tayo kay Reynante Ponte live. Magandang umaga, Reynante. June, magandang umaga. Huli sa aktong nagpapat session ang 16 na suspected drug users sa isang umano'y drug den sa Santos Compound, Parañaque City, alas 11 kagabi. Ayon sa mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group, isang anti-drug operation ang isinagawa nila laban kay Richard Herrera na kilala umanong tulak ng droga sa lugar.
tinangka pa umanong tumakas ng mga sospek, ngunit nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon sa hepe ng Parañaque Police Station, talamak ang bentahan ng iligal na droga sa lugar, kaya't agad na nila itong inaksyonan. Nagkakaroon lang tayo ng ganito dahil doon sa mga reklamo ng mga kapitbahay at kung hindi lang, nakakarating din ito sa barangay. Hindi lang din ito sa barangay kundi may mga SMS din na galing sa headquarters Camp Crami. Jude na pag-alaman din na dating barangay tanod si Herrera at nasibak ito dahil sa mga iligal na gawain. Na-recover sa mga sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu, drug paraphernalias at weighing scale. Aminado naman ang ilang sospek na sangkot sila sa operasyon ng iligal na droga sa lugar. June, posibleng maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 1065 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan muna ang update mula dito sa Parañaque City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Samantala, makihundahan na po tayo sa Radio La Verdad 1350 with Atty. G, Bet at Jocas. Yes, June at Rina. Good morning, Tito Good morning. Tita Rina, good morning. Good morning. Pero ano na ha, medyo more or less itong MRT, unti-unti na nare-restore na muli. Yung hindi naman talaga sira eh, parang preventive measure ng maintenance talaga dahil mahirap nga naman, sabi nga ni Yusek Chavez, napakahirap din ng kalagayan, sabi daw ni Secretary, na paandarin mo yan tapos meron kang nararamdaman na kakaiba, kinakailangan ayusin mo na kaagad. Before that kasi sacrifice ang safety. Before that kasi 'di ba meron silang naging problema yung sa axle nung nung tren, 'di ba? Kaya medyo nag-check sila. Pero meron doon mga nagrereklamo na mainit din. Mainit din yung mga bagon ngayon. Kasi sobrang dami ng tao. Oo. Sobrang dami. Haba ng pila. Napansin ko si Yusek Chavez, nagsusorry siya pero galit. Diba? Baka ganun lang tayo. Baka ganun lang tayo. Dapat kasi, pag nag-sorry ka, yung sincere. Ganito yan. Hindi yung galit ka ba, para ba may kasalanan pa? Yun na nga eh. Pag may kasalanan ka, unahan mo na. Di ba ganun nga daw, Tito Jo, pag uuwi ka ng bahay. Para bang nangangaway siya? Pag madaling araw ka na umuwi. Wala ka bang kasalanan niya? Hindi, pagpasok mo pa lang, syempre, mapapagalitan ka na sa masa. Sisipain mo na yung pinto. Uunahan mo na. Sorry, late ako ha. At ano sasabihin mo? Sabihin mo, ano ba yan? Gabi na naman ako. Umaga na naman ako umuwi. Tapos wala na, diba? Tama nga, pero mali pa rin. Kasi kung ang pinag-uusapan natin, yung mga nagdudusa, na nagpipila ng mahaba, mag-sorry ka nga, pero galit ka pa. Dapat, yung sorry na sorry, dahil wala tayong magawa, di ba? We are doing this for our own safety. Kailangan ba lumuluha? Pero ang napaka-unfortunate kasi doon, siyempre yung iba, gusto mo man na wag umalis na sa pila, sumakay na lang halimbawa sa pampublikong sasakyan katulad ng mga bus. Ang problem naman, mata-traffic ka rin na sobra-sobra. Yes. So yung ibabayad mo, yung iba dyan, hindi naman yung oras lang eh. Kung hindi yung magkano yung bayad. Pero merong ang LTFRB, meron silang mga special na trip na mga bus. Na hindi na pa rin ang bayad. Ang bayad, same Kapareho lang lang sa bayad sa MRT. Kaya lang yun nga, yung traffic. Pero kasi kung 20 lang yung speed ng mabagal din eh. Dire-diretso nga lang pero mabagal din. Dapat siguro sa gilid ng MRT, lagyan na ng vocalator. Vocalator? Oo, tapos ang layo. Naka-vocalator ka na. Prof. George, we are not hearing anything from our MMDA of late. Lalo na kay General Lim. Dahil napakatindi na daw ng traffic ngayon. Parang lumalala. So I do not know what they are going to do about it. So far, wala pa tayo nadidinig kung ano ang mga hakbang, mga bagong hakbang na kanilang i-implement to ease the traffic. Pag pinataw na kaya yung mga excise tax sa mga kotse, magiging matraffic pa kaya? Meron pa kaya? Kapag nagsimula na yung sasakyan, kasi mura pa yung mga sasakyan. Magmamahal. Pag alam ko, nagsastart na sila unti-unti para hindi mabigla yung mga tao. Kasi may nakausap ako na car seller nga na by August nga, magsastart na silang mag-increase kahit paano, pa konti-konti para at least hindi maramdaman na biglaan yung pagtaas. Dapat rin na bumili na tayo ng BMW. Ba't sila mag-increase kagad? Wala pa namang
ang pinatutupad na ano, di ba? Hindi, parang ang sinabi nila sa amin, in-explain sa amin ni Ayan, parang sa amin ni Ayan, nakaupo kami na parang 4% daw sa August daw, parang yun yung sinasabi. Aha, bumili daw ng sasakyan. Tita Rina. Bumili kayo ng sasakyan, Tita Rina. Siyempre naman. Pero para sa akin, Tita Rina, it's more about greed eh. Kasi wala pa naman yung taxes. Oo, wala pa naman eh. Bakit kayo nag-i-increase na kagad? Dahil para hindi mabigla ang tao? You call that that's greed. anticipation. You call that strategy and preparation. You call that business. So, Business as usual. Palagay ko, kung gano'n naman talaga na sobrang mahal na Tita Rina, di ba, huwag na tayo bumili. Naku, Di ba, ang problema dyan, mas lalong marami ang bibili ng second hand. Hindi, ngayon pa lang, Tito Joe. Bumili na sila. Bibili na. Nagtataka naman kasi tayo sa Kongreso, bakit kasi hindi pa nila binigay yung emergency powers na dati pang pinagpaaralan, ibinigay na sana yan para at least ang masisi mo, yung Pangulo. Di ba? Kasi kung despite the fact na may emergency powers, hindi pa rin umaayos at saka hindi pa rin napaluwagan. Kasi may mga kalye talaga at mga streets na dapat binubuksan. Lalo yung mga private roads na alam naman natin. Kunyari, example yung sa Wakwak. Sa Dasmariñas Village. Dasmariñas. Sa Forbes Park. Pero ang tanong ko naman, kung kayo ba nakatira doon, papayag kayo? Wala ka magagawa. Police power. Of course, yung security. Police power of the kaya nga kayo bumili ng bahay, ng lupa sa isang mamahaling subdivision eh. Yun, kaya malakas ang loob namin. Na mag-propose yan dahil hindi kami nakatira. Kasi wala sila doon. Diba? Sige na. Siguro may bahay ka, Tita Beth, sa Forbes Park. I don't wanna answer your Dahil baka you might incriminate yourself. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ilang mambabatas na nawagan sa Malacanang na maglabas ng impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Palasyo, tiniyak na maayos ang health condition ng punong ehekutibo. Oral argument sa mga petisyon kontra martial law tinapos na ng Supreme Court. Defense Secretary Delfin Lorenzana at General Eduardo Año nagkaroon ng internal meeting sa mga maestrado ng Supreme Court. Pagliliti sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng PDAF scam. Sisimula na ng Sandigan Bayan sa susunod na linggo. At nasawi sa North Kensington Fire sa London, umakyat na sa 17. Public inquiry kaugnay ng trahedya, ipinag-utos ni United Kingdom Prime Minister Theresa May. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 pasahero ng naaksidenteng tricycle sa Commonwealth Avenue, Quezon City kaninang madaling araw. Para sa detalye, ito ang hataw na balita ni Rajel Adora live. Go ahead, Rajel. Yes, kuya, pauwi na sana galing sa isang kasiyahan ang 3 magkakaibigan. Sakay ng isang tricycle ng bumangga ito sa isang concrete barrier sa Commonwealth Avenue, Quezon City, pasado alas 2 kaninang madaling araw. Ayon sa nakakita sa pangyayari, mabilis ang takbo ng tricycle nang biglang bumangga sa concrete barrier sa gitna ng kalsada. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang tricycle at nagkahiwa-hiwalay ang ilang bahagi nito. Nagtamo ang 3 ng mga sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong pinsala ng driver ng tricycle na kinilalang si Rico Lebuna, 22 anyos. Habang tinulungan naman ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang 2 pang kasamahan nito. Pagkatapos nito ay tumanggi nang magpadala sa ospital si Lebuna at isa nitong kaibigan si John Blancas, habang dinala naman depost sa East Avenue Medical Center ang isa pang kasamahan nito. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat, Rajel Adora, nag-uulat mula sa Quezon City. Tiniyak na Malacanang na maayos ang kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte at nagpapahinga lamang ito makalipas ang sunod-sunod na public engagement kung kaya't halos 1 linggong hindi humarap sa publiko. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Bumabawi lang ng pahinga sa pagod at puyat. Ito ang paliwanag ng pamahalaan sa pang-4 na araw na private time o kawalan ng anumang public engagement ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong linggo pa ng gabi, huling nakita ng publiko ang Pangulo nang salubungin nito sa Villamor Air Base sa Pasay City ang 10 ng mga sundalong nasawi sa bakbakan sa Marawi City.
Hindi rin ito nakadalo sa commemoration rites ng 119th Independence Day sa Rizal Park noong Lunes. Upang pawiin ang agam-agam hinggil sa kalusugan ng Pangulo, naglabas naman ng larawan ng Pangulo kagabi si Special Assistant to the President Bongo upang ipakitang nagtatrabaho pa rin ito sa kabila ng kanyang private time. Ayon sa Malacanang, kinuha ito sa loob ng bahay ng pagbabago bago mag-alas 6 kagabi. May mga larawan ding nagpapakita na bumisita sa Villamor Air Base ang Pangulo. Batay din sa ulat, bumiyahe na pabalik sa Davao City si Pangulong Duterte matapos ang 4 na araw na pamamalagi sa Malacanang. Samantala, nanawagan naman ang ilang kongresista sa Malacanang na maglabas ng medical bulletin upang matiyak na maayos nga ang kalusugan ni Pangulong Duterte. Ayon kay Magdalo Party List Representative Gary Alejano, hindi pangkaraniwan ang halos 1 linggong hindi pagpapakita ng Pangulo sa publiko. Para naman kina Congressman Lito Atienza at Teddy Bagilat, national concern ang kalusugan nito kaya dapat itong maiulat ng maayos. The spokesmen have already been committed one error after another, correcting themselves, correcting each other. So now, in a matter of as sensitive as the President's health, it should be a medical bulletin that should be issued by competent doctors. Muli namang tiniyak ng palasyo na walang dapat ipag-alala ang publiko sa kalusugan ng Pangulo. The President is well. The President just needs, after all, you have to consider that he has been on the road for at least 23 days regarding fulfilling his martial law supervision. So, it has been really brutal. So we have to allow him this kind of rest. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Tinapos na ng Supreme Court ang oral argument sa mga petisyon kontra martial law declaration sa Mindanao. Nagkaroon naman ng closed-door meeting sa mga maestrado sina Martial Law Administrator at Defense Secretary Delfin Lorenzana at Martial Law Implementer at AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Hindi na natuloy ang nakatakdasan ng oral argument sa Korte Suprema kahapon kaugnay ng martial law sa Mindanao. Sa halip, ipinatawag na lamang sina Defense Secretary Delfin Lorenzana, General Eduardo Anyo at iba pang opisyal na militar sa isang internal meeting upang magbigay ng briefing sa mga maestrado. Kasama rin sa pagpupulong si Solicitor General Jose Calida at ang mga abogado ng mga petitioner. Pero ayon sa tagapagsalita ng Korte, hindi ito masasabing executive session. There is, however, a rule that allows the court to exclude the public when in the consideration of the court, information that will be disclosed may be prejudicial or detrimental. Itinuloy ang deliberasyon alas 2 ng hapon at nagtanong na ang mga maestrado kina Secretary Lorenzana, General Anyo at iba pang mga opisyal ng militar. Pero si Congressman Ed Selagman na lamang ang pinayagan sa pulong. Hindi na isinama ang mga abogado ng mga progresibong grupo at si Attorney Marlon Manuel na abogado ng mga kababaihang petitioner mula sa Marawi City. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, sensitibo ang mga impormasyon kaya't nagpasya ang korte na limitahan ang makakarinig nito. And some of these are confidential and therefore we cannot divulge it before the public. But I think it was a very enlightening presentation of facts. And we believe this will help the government's case. So we would like to clarify with the court. Sa Lunes ang deadline upang magsumite ng memorandum ang Solicitor General at ang mga petitioner. Kailangan namang resolbahin ng SC ang mga petisyon hanggang sa 5 ng Hulyo. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Magsisimula na sa susunod na linggo ang paglilitis sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. Ito ang hataw na balita ni Monok Son. Itinakda na ng Sandigan Bayan 1st Division ang paglilitis sa kasong plunder ni former Senator Ramon Bong Revilla sa June 22. Si Revilla ay inakusahan na nakakuha ng 224.5 milyon na kickback kapalit ng pag-iendorso nito ng kanyang PDAF sa mga NGO na pagmamay-ari ni Napoles. Ngunit bago pirmahan ng prosekusyon at depensa ang pre-trial order, nagkaroon pa ng pagtatalo ang dalawang panig. Nais ng kampo ni Revilla na maalis na sa listahan ng mga pangalan ng ilang mga testigo na tinutulan naman ng prosekusyon.
Ayon sa korte, may kalayaan pa rin naman ang depensa na magtanggal ng testigo kung nanaisin nila. Naniniwala naman ang dating senador na lilitaw ang katotohanan at mapapawalang sala siya. Magtatatlong taon na kami dito by June 20. So, hirap po ng kalagayan namin. Pero ganun pa man, hindi po kami nawawala ng pag-asa. The truth will come out. Samantala, hiniling ni Revilla na makadalaw sa kanyang ama sa St. Luke's Hospital sa Bonifacio Global City, Taguig. Nasa hospital siya ngayon at may procedure na gagawin sa kanya on Monday. That's why I have to be there on Monday para suporta sa kanya. Kaya't umihiling tayo sa mga kababayan natin na kung maaari ay konting panalangin po na malagpasan niya itong procedure na ito. Lunes ng umaga at Martes ng hapon sa susunod na linggo, hiniling ni Revilla na makadalaw sa kanyang ama sa ospital. Mula sa Sandigan Bayan, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Maaari na humingi ang publiko ng Freedom of Information Manual sa ilang departamento ng pamahalaan na maaari nitong mapakinabangan. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Hindi ko kala. Freedom of Information po. Wala ko nga alam. Hindi ko alam yung ano eh. Ito ang sagot ng ilan sa ating mga kababayan nang aming tanungin kung ano ang pakinabang ng ordinaryong Pilipino sa Freedom of Information Manual ng mga kagawaran ng pamahalaan. Ipinaliwanag naman ng Presidential Communications Operations Office na sa pamamagitan nito, malalaman ng publiko ang mga benepisyo at serbisyo ng pamahalaan na nakalaan para sa isang Pilipino. Maaaring gamitin ang FOI para malaman kung ano-ano bang ibang klaseng subsidy ang binibigay ng DSWD. Ano nga ba ang mga scholarship na binibigay ng DepEd na nabibigay yung impormasyon sa lahat ng tao kung kung qualified pala sila sa scholarship, kung qualified sila sa CCT. Mag-iisang taon na mula ng lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 2 o ang mandatong pagre-release ng FOI manual sa lahat ng sangay at ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakapagpasa na nito ay ang Department of Education, Department of Health, Department of Labor and Employment at iba pa. Subalit 3.5% pa lang ito sa kabuuan ng mga attached agencies, government-owned and controlled corporations at state universities and colleges na dapat ding magpasa ng FOI manual. Minsan, hindi pa approve ng kanilang mga boards, hindi pa approve ng kanilang heads of agency. Minsan, hindi nila alam na kailangan nilang gumawa ng FOI manual. May mga attached agencies tayo, akala yung manual nila is yung manual ng departamento. Dagdag pa ng PCOO, magiging mas matibay ang FOI kung maisa sa batas ito dahil sa ngayon ay executive order pa lang ito kaya limitado pa ang impormasyong makukuha ng publiko. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Patuloy na nababawasan ang reserbang bigas ng National Food Authority sa kanilang mga bodega sa bansa. Ayon sa NFA, inumpisahan na nila ang pag-aangkat ng bigas na inaasahang darating sa susunod na buwan. Ito ang hataw na balita ni Ray Pilayo. Sa Hulyo pa inaasahang darating sa bansa ang inaprobahang 250,000 metric tons na aangkating bigas. Supalit mangangahulugan ito ng 7 araw na dagdag lamang sa imbak o buffer stock ng National Food Authority. Sa ngayon ay para lamang sa 6 na araw ang mga bigas na nasa mga bodega ng NFA. Ayon sa tagapagsalita ng ahensya, dapat ay pang 15 araw ang imbak nila ngayong Hunyo at pang 1 buwan naman dapat pagdating ng Hulyo. Talagang napakanipis na ng stocks namin. Ayon naman sa NFA Council, mahigit pa sa 2 buwan ang stock ng bigas sa commercial at household. Inaprubahan din ito ang private importation sa pamamagitan ng minimum access volume na 805,200 metric tons ng bigas. Hopefully ay magagawa na rin namin yung aming mandate doon sa 250,000 metric tons and pupunuan ng private importation. Nagpaalala naman ang NFA sa publiko na iwasang mag-aksaya ng kanin. Ayon sa ahensya, nasa 2 kutsarita ng kanin ang nasasayang ng isang tao bawat araw o katumbas ng 3 milyong bag ng bigas. Kaya na nitong pakainin ng 4.5 araw ang populasyon ng bansa. Samantala, pinabulaanan naman ni Senator Cynthia Villar ang ulat na isinusulong nilang ipagbawal ang promosyon ng unlimited rice sa mga kainan. Wala
kaming legislation with regards to unlimited rice. I'm just commenting that we should have a balanced diet. We should be moderate in rice and we should eat vegetable. Sa ngayon ay wala pang nakikitang malaking paggalaw ang NFA sa presyo ng bigas sa merkado liban sa pisong pagtaas sa kada kilo ng well-milled rice. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. May posibilidad umanong mabawasan ang bilang ng mga obese at diabetic sa bansa kung maipapasa ang dagdag na pataw na buwis sa mga soft drinks at iba pang sweetened beverages. Ngunit karamihan sa mga stakeholder ay tutol sa naturang panukala. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Tiyak na gagalaw ang presyo ng mga soft drinks at iba pang sweetened beverages kapag naipasa na ang ipapataw na excise tax sa mga ito sa ilalim ng tax reform package ng Administrasyon Duterte. Aabot sa 10 hanggang 20 pesos ang ipapataw na excise tax sa kada litro ng naturang mga produkto. Sa pagtaya ng Department of Finance, mula sa 27 pesos na isang litro ng cola drinks, aabot na sa 38 pesos ang retail price nito. Ang mga nasa sachet na powder drinks mula 9.75 pesos ay aabot na sa mahigit 20 pesos kada sachet. Habang ang iba pang sugar sweetened drinks ay mapapatungan ng mula 5 hanggang 3 piso. Hindi makakasama sa pataw na tax ang mga plain milk, infant formula at mga 100% natural fruit juices. Ayon sa DOF, layo nito na mapigilan ang mga Pilipino na bumili ng mga produktong makasasama sa kalusugan. Sa pag-aaral ng PhilHealth, pangunahin umano ng tinatamaan ng kaso ng obesity o sobra sa timbang at diabetes ay mga mahihirap. They have unhealthy environment. They don't go to the gyms or they don't have diet pills or whatever. They have poor access to prevention. Pang-apat naman ang Pilipinas sa may mataas na obesity cases sa Asia. Sa kabila ng pagsuporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa panukala, tutol naman ang karamihan sa mga stakeholder, lalo na ang mga nasa sugar industry dahil sa posibilidad na bumaba ang demand ng asukal. A reduction of an additional 10% is disastrous. Ang 3-in-1, ang cola, ang juices, na ang primary na consumers nito, class D and E, aangat ang presyo o gastusin nila. Ayon kay Senator Mig Zubiri, nais niyang mapababa ang naturang pataw na buwis. Gusto ko pong itulak na ibaba ang amounts from 10 pesos to 5 pesos. Maraming apektado dito. Tinatayang aabot sa 40 hanggang 47 billion pesos ang madadagdag sa kaban ng bayan sakaling maipasa ang panukalang reformang ito sa pagbubuwis. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Humigit kumulang sa 80 bus ang idineploy kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Metropolitan Manila Development Authority upang magbigay ayuda sa mga commuter na naapektuhan ng limitadong operasyon ng MRT Line 3. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Inulan kahapon ng sari-saring reklamo ang MRT management matapos na magdulot ng mahabang pila at matagal na oras ng biyahe ang isinasagawang system check sa kanilang mga tren. Oo, abala talaga siya. Kasi usually ganito, nakasakay na ako eh. Pero ngayon, nagulat akong haba ng pila. 2 oras yung pagitan ng adjustment ko. Ngayon nag-add naman ako ng 1 pang oras para hindi malate sa trabaho. Pero ganun pa rin yung Upang maibsan ang mahabang pila ng mga pasaherong naapektuhan ng limitadong operasyon ng MRT3, nagpakalat ang LTFRB at MMDA ng 80 mga bus sa iba't ibang istasyon ng MRT. We have asked bus operators to deploy more buses along EDSA. We have gotten the commitment of at least 4 bus operators to deploy more or less. They have committed about additional 8 buses along EDSA. Isinailalim sa system check ang mga tren nang matuklasan ang kakaibang tunog at irregularidad sa takbo ng isa sa mga ito. Napag-alaman din na may sira ang isa sa mga axle na ayon sa mga eksperto ay isang di pangkaraniwang problema sa mga pyesa nito. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng maintenance provider ang problema sa mga ito. Ipinaliwanag naman ng Transportation Department na hindi nila nais na pahirapan ang mga pasahero, subalit ginagawa lamang nila ang mga hakbang na ito para na rin sa kaligtasan ng higit sa 400,000 mga sumasakay ng MRT araw-araw. Kami ho ay humihingi ng paumanhin sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mananakay sa krisis na ito. Ang sabi ni Secretary Tugade, di bali kami murahin ng mga mananakay ng publiko kaysa makita ang mga pasahero na umiiyak sa ospital o
o kaya naman ay nananahimik sa sementeryo. We cannot sacrifice safety. Mula sa Quezon City, ako si Joanano, humahataw sa balita. Plano naman ng Department of Transportation na dagdagan ang passenger capacity ng mga tren ng MRT Line 3 upang makapagserbisyo sa mas maraming pasahero. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Mula sa dating 3 bagon kada train set, nais ngayon ng Transportation Department na gawin itong 4 na bagon upang mas maraming pasahero ang makasakay. Plano rin ng DOTR na pabilisin pa ang takbo ng mga tren. Ayon kay DOTR Undersecretary for Rails Cesar Chavez, sa November 2017 inaasahang matatapos ang Ancillary Power Project na magpapataas ng supply ng kuryente sa Riles. Kapag nadoble na yung power sa Riles, north hanggang Taft, ang plano natin, yung 3 bagon ay magiging 4 na bagon. Posible ba? Yes, sapagkat yung mga platform natin ay nakakonfigure sa 4 na bagon. Dagdag pa ni Yusek Chavez, sinimulan na nila ang proseso ng bidding para sa Systematic Rail Replacement Project na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Tiwala naman ng DOTR na mas giginhawa ang pagsakay sa MRT ng mga pasahero kapag natapos na ang overhaul sa 2 set ng MRT trains ngayong taon. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Pinayuhan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang mga magulang na tiyaking ligtas ang dormitoryong tutuluyan ng kanilang mga anak ngayong pasukan. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Hindi maayos na maintenance sa mga electrical wiring at fire equipment. Ito ang mga pangunahing problema na nakikita ng Bureau of Fire Protection sa mga gusali, mga paaralan at dormitoryo na kanilang ininspeksyon. Ang mga ito rin ang madalas na nagiging sanhi ng sunog. Kasi nga nag-aaway-away sila, walang support, walang pondo, hindi makabili ng mga hindi makagastusan yung maintenance ng fire safety features ng building. Yan ang mga nagiging problema. At dahil in demand na naman ang mga dormitoryo malapit sa mga paaralan at universidad ngayong kauumpisa lamang ng pasukan, pinag-iingat ng BFP ang mga magulang sa kukuning tirahan para sa kanilang mga anak. Dapat anyang may Fire Safety Inspection Certificate o FSIC ang isang gusali upang matiyak na nasuri ito ng kawanihan. Maayos ang fire exits, hindi dikit-dikit ang kable ng kuryente at may kompletong fire equipment. Nasa 18.6 square meters din dapat ang floor area ng kada tao para sa maayos na ventilasyon at espasyo. Wag po kayong magtipid. Tulungan niyo po kami. Wag niyo pong isipin yung malapit o magtipid. Mas mabuti po na yung safe yung anak niyo. Sa tala ng BFP, umabot na sa mahigit 70,000 fire incidents ang naitala sa Pilipinas mula 2012 hanggang noong nakaraang taon. Taon-taon ay tumataas pa ang bilang nito. Mula sa Quezon City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Ipinagutos na ni United Kingdom Prime Minister Theresa May ang pagsasagawa ng public inquiry kaugnay sa naganap na sunog sa isang residential building sa London. Ito ang hataw na balita ni Jovic Bermas. Umakyat na sa 17 ang nasawi sa naganap na sunog sa Grenfell Tower sa North Kensington sa London, United Kingdom noong Miyerkules. 37 naman ang patuloy na ginagamot sa ospital. 17 sa mga ito ay nasa critical na kondisyon. Pansamantala namang itinigil kagabi ng London Fire Brigade ang search and retrieval operation sa mga nasawi sa sunog. Ayon kay London Fire Brigade Commissioner Danny Cotton, nahihirapan silang pasukin ang itaas na bahagi ng gusali. The building itself, the core of it is structurally sound at the moment, so the firefighters have been going in. They can't progress into the rooms in the flats. We know there will be more. It's the upper floors that will be more challenging and we'll need some additional shoring for us to be able to get in there. The size of this building, it could take weeks. I want to be realistic, this is a very long process. Samantala, sinabi naman ni Consul Romel Romato ng Philippine Embassy in London na ligtas na ang ilan sa mga Pilipinong nasugatan sa Grenfell Fire. As to the identity of others who have been affected, wala pa tayong mga names nila kasi nga yung iba, they were treated in the hospitals nearby and then na-release na sila. So yung mga data on that, yung medical record nila, they're not accessible sa public. They're Filipinos, but they're now declared out of danger. They were released after their treatment.
Ngunit ayon sa opisyal, patuloy pa nilang inaalam kung ilan ang kabuuang bilang ng mga Pilipinong apektado ng sunog, pangalan ng mga nasugatan at posibleng nawawala pa. Maliban sa isang 80 taong Pilipina na si Ligaya Moore na patuloy na pinaghahanap ng mga kaibigan at kakilala nito. Now we're still coordinating with local authorities kung para malaman kung ano yung kanyang kalagayan o kung kasama pa siya doon sa mga nandun sa mga evacuation centers. So as of now, wala pa kaming definite na information sa kanyang whereabouts. Samantala, ipinagutos na ni British Prime Minister Theresa May ang pagsasagawa ng public hearing kaugnay ng insidente. We need to know what happened. We need to have an explanation of this. We owe that to the families, to the people who have lost loved ones, friends, and the homes in which they lived. Mula sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas, humahataw sa balita. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com.